umagang kailan ka. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalatasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalatasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every blessing is a blessing. Morning. And every blessing is a blessing, is commencing. And good morning, everyone. Wow. It's another Friday morning. It's a blessing, is commencing. Morning, everyone. Okay. So, yan. Pagkain na natin naman nandiyan na. Thank you Lord sa umagang kailan ka. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang. Anyway, we went earlier kasi nga po, we'll be listening to the more of that na medyo mahaba kasi nga po ito ibibigay ng ating namimiss na talaga. So, revival, magkakanta ng revival nights. Ito lagi sa ating mga speaker. Pero alam na, siyempre nasa heaven ka. Hello, Ate Presica, good morning. Yan, share, tag.
So earlier today, because we will be having God's word for you na medyo yan, special at medyo lengthy. Hindi mahaba, pero malaman. At ito yung opportunity natin na mahal na kapatid. Pero before that, pati muna tayo sa mga may birthday. October 10, 10 ngayon. Ayan, maraming may birthday ngayon. Si brother Florencio Marcelino, si Kuya Enchong, happy birthday. Yung kaibigan si Alexander Cruz, si brother Rodolfo Marcelino, si brother Odi. Yan pala, birthday ngayon. Wow. Si John Elijah Nocos, birthday ngayon wala ngayon. Maraming may birthday. Wow. At si Kay. Yan. Yung ating kaibigan sa revival. Okay, so yan, Kuya Enchong, happy birthday. Yan, tag namin si Enchong. Elijah. So, happy, at pala si hello po. Yan. Kuya Enchong. Para manood siya. Sa highlights. Oh, yes. Yan, dapat yung stream ng Asher. Okay, so anyway, so tayo po'y binalangin. Father God, salamat po sa bagang ito. I pray that you just bless us, even yung mga birthday nga ngayon. At lahat ng marinig namin ay maging blessing po sa amin, kalakasan sa amin. Even as we go back to your word, especially sa gagamitin po sa bagang ito, kung bakit kaya siya wala na. Pero ang kanyang mga salita, ang kanyang mga sermon ay talagang tumatatak pa rin sa aming mga buhay o God. Lord, pagpalain mo po ang aming bagang ito. We listen to your word. At karami po maabot sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Ayan, okay. So, without further ado, yan, let's listen to the Word of God. Ang bibigay na aking pinakamamahal mahal. Maraming sweet na namimiss ko rin talaga. Na sobra-sobra. Not a day na hindi ko siya nag-miss. Anyway, but God is good. She's in the better place right now. But our words are still with us. Sabi niya, promotion ay special concert tribute sa kanya. I hope sa kasya natin magawa. Kasi nga po, tinitaranan natin yung daan. Pero ngayon may purpose ngayon doon. Medyo bakulim lang ngayon. Kaya naulan. I hope na maging maayos ang Lord by your grace. Things will be much better. Walang imposible sa Diyos. Amen. So we can believe that God can work this out for our good. So let's listen to the Word of God na dadalhin ni Pastora Maricel Sanoy. Yan. May this be a blessing to all of us in the name of Jesus. Amen. Amen. And I'll be back later after this. Hallelujah. Praise God. Kala ko matagal yung recognition. Buti pala nagmadali akong humingi. Nihintay ko tatawag ka isa-isa. Hinay lang po ah. Wow. Woo! Good morning! Pwede po bang intian nyo inyong katabi sa kaliwat sa kanan? Kahit na may mask, na makikita yan sa mata. Sabihin mo lang, good morning! Sa kabila, sabihin mo, Happy Lord's Day! Ayan. Gusto ko pa sanang magpolvo nagmadali na ako.
pasensya na kayo sa aking kumikinang ng mukha po. Kasi sarap ng worship natin. Kaya, ayun, pwede ba pa sa akin yung isa? At nang, yan. Siguro yung kahit mali. Praise God! Sino po ang nakaranas ng presensya ng Panginoon kanina sa ating worship? Sumigaw ng Amen! Sumigaw kayong Hallelujah! Sabay palakpak ng malakas sa Panginoon! Hallelujah! Come on! Hallelujah! Woo! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Alam niyo po sa panahon natin ngayon, wala na tayong iba pang pakakanasain, kundi yung mapuno tayo ng banal na spirito. Tama po ba? Kasi lalo na po ngayon nga sa ating pagtuloy-tuloy pa rin sa pandemic and sa pabago-bago rin ng panahon, sino po sa inyo nawiwindang din sa ating panahon? Kahapon natatawa ako kasi 4 na beses po talaga na labas-masok ako ng sinampay. Kasi aaraw siya dito. Tunto ako, lalabas ko. Tapos, buti na lang, natitingin ako maya-maya. Ang dilim na agad, sumaampot na po, nagmamadali na naman ako ipasok. Tapos maya-maya, aaraw na naman, balabas ko na naman. Sino po nakaranas din yung kamukha ko? Ayan. Hello, mga taga-labas-pasok ng sinampay. Kasi nga, gara ng panahon natin. And because of that, marami din pong nagkakasakit, nagkakasipon, nagkakalagnat, nagkakaubo. At alam niyo naman sa panahon natin ngayon, di ba? Dati pag may sipong ka daw, pag may lagnat ka, sino lang nag-aalala? Nanay mo. Pero ngayon, kapag may lagnat ka, sino nag-aalala? Buong barangay. Nakaano pa sa'yo, nakatutok, no? Nila, lagnat daw si Lucy, tutukan yan. Bantayan yan, huwag lalabas, di ba? Talagang alalang-alala sila sa'yo. So, ibang-iba na po yung panahon natin ngayon. That's why, the more we need the Holy Spirit. Amen po ba? The more we need the Holy Spirit. Pwede ba, ibulong mo lang sa Holy Spirit, sabihin mo, Holy Spirit, I need you. 1, 2, 3, go. Holy Spirit, I need you. Amen. We need you, Holy Spirit. So, this morning, sa totoo lang, I was so filled. Alam ko po na ang bawat isa ay ramdam ko yung presence ni God. Ayan, kay Brother Edgar. At totoo yung kay Direk, I really felt the Holy Spirit. And tuwan-tuwa kasi ko dahil alam ni Direk yan, basta ako speaker, nagre-request po ako ng song. Pero sabi ko, Lord, ba't wala akong maisip na i-request na song? Pero gusto ko sana about the infilling of the Holy Spirit. Wala akong maisip. Tapos sabi sa akin ni Lord, ako bahala, magtiwala ka lang. Tsak merong bukas na magandang song. Sabi ko, Lord, bahala ka wa. Ano kaya ka ako yung song na maganda bukas? Tapos kanina nung kinanta ni Derek yung Fall on Me, grabe, swak na swak po sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Wow, God is so good. Palakpakan nga po natin si Lord. Alam niyo mula nung tinuro ko nung Thursday, yung about stress, that really struck my heart and I really applied it. Talagang it works, no? Talagang yung stress po pala, ibig sabihin ng stress, kinukuha mo yung parte ng Diyos na dapat hindi na sa'yo. Kasi para daw po mawalang stress, dapat ang gagawin lang natin, we do what we need to do and all the best that we can do. Pero pag di na natin kaya, we leave it to God. Amen? So I believe marami tayong bagay na di na natin kaya, just leave it to God. And yun po magbibigay sa atin ng kapayapaan at mawawala po yung stress. Amen? Sa umagang ito, lahat ng walang stress, sumigaw ng Hallelujah! Ay, naka, baka meron pang mga nandyan. Mamaya palalayasin natin. In Jesus' name. So, ayan. Bago tayo magtuloy-tuloy, manalangin na tayo para po maraming bisa. God is good. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po bang pasalamatan lang natin ang Panginoon sa umagang ito? He is worthy. Sige po, just open your mouth. Open your mouth. Kahit po nakamask ka, open your mouth and just thank the Lord. Thank the Lord for the life. Thank the Lord for the healing. Thank the Lord for His provision. Kaya nakikita mo na, kaya hindi pa, just thank Him. Thank Him right now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessings. Thank you, Lord. Thank you for our loved ones. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa iyong faithfulness. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Wala po kaming pagsidla ng aming pasalamat sa iyo, Ama.
Salamat po unang-una na kami buhay pa, Panginoon. At kami ay narito ngayon para magpuri at sumamba sa iyo. Sapagkat naniniwala kami, ito ay napakagandang opportunity para kami lumakas at kami pagpalain. Sapagkat anytime that we worship you, anytime that we encounter you, Lord, something good is going to happen. Something good is happening, Lord, in the atmosphere. Hallelujah. And even right now, as we have worshipped you, at mamaya sa aming pampagsamba, nagdi-declare na po kami that something good is happening, Lord, that the atmosphere is changing in the name of Jesus. In the name of Jesus, the atmosphere is changing, Lord, in our lives, in our church, in our surroundings, in our country, Philippines, Lord, and even in the whole world, in the name of Jesus. Salamat po, Ama. Purihin ka, Panginoon, and we ask of your Holy Spirit, Lord, to continue to move in our lives. Holy Spirit, we love you. Holy Spirit, we need you. Ikaw po ang mangungusap sa amin sa umagang ito. I will just be a vessel, Lord, but it is you who is going to speak. It is you who is going to acting, Lord. You are doing your work. You are moving, God, in the name of Jesus. At gagamitin mo lamang yung lingkod, Lord. I pray, tatagos ang presensya mo, Panginoon, sa bawat cellphone, computers na kanilang pinapanooran, in the name of Jesus. Thank you, Lord. We bring you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. Woo! Hallelujah. First time ko na mag-preach dito, na dito yung Sunday. Tama ba? Tama ba? First time, no? Kasi naalala ko lang, nakapag-preach ako dito, yung Area 1 anniversary. Tapos ay natutuwa ako kasi talagang alam ko si Desi ang principal dito sa school na to. Ibang-iba po yung pulpito. Talagang pang-kedesi lang yata to. For the first time, no? Nakagamit ako ng pulpito na hanggang bewang ko lang. Kitang-kita half. Hello, Desi. Sa'yo pwede to, no? Okay. So, again, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sino po masaya ngayong umaga? Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. God is good. I am so overwhelmed. Kanina ba nag-worship, I really felt the presence of God. And wow, talagang alam natin, alam mo sa sarili mo na presensya lang ni Lord ang kailangan mo. Amen po ba? Sino po sa inyo aamin na talagang kailangan mo ang presence ni Lord? Taas mo ang kamay. Sino po dito hindi nyo na kailangan ng presence ni Lord? Kasi kung hindi nyo na kailangan, you can go out from here. Okay? Dahil ang mga nandito po ay yung mga uhaw sa presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. We are here. Kaya nga po nagtitiis tayo, di ba? Kahit na maraming ang tawag dito, yung hassle, no? Sa ating pagpunta sa church. Lalo na nga pag nandito tayo. And kanina nga, alam ko hassle si Direk. Dahil ang daming mga dapat i-set up, di na-set up kahapon. But, nandito pa rin tayo. Nagpupumili tayong pumunta sa gawain ng Panginoon because we know na hindi lamang po building yung church. Ang church po talaga ay kalipunan ng mga anak ng Diyos na nauuhaw sa Panginoon. Amen? Kaya ngayon kahit nandito lang tayo sa silong ng CCCA, alam niyo po, itong magandang balita, nandito ang Panginoon. Amen. Palakpakan niya po natin siya. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, nandito ang Panginoon. Amen. Amen. At kung nandito ang Panginoon, sabi niyo ba, nandito ang Panginoon. Sabihin niyo po nang talagang naniniwala kayo at alam niyo, pag nandito ang Panginoon, may gagawin siya sa buhay mo. Sabihin mo, yugyugin mo katabi mo, kahit na hindi mo siya hahawakan. Sabihin mo, nandito ang Panginoon. Woo! Mga nasa online, nandyan si Lord. Katabi niyo, nandyan sa bahay niyo. And it's very important that we recognize the presence of God. Alam niyo po yung mga aware lagi sa presence ni Lord, sila po yung talagang unang nakakaranas ng matinding pagpapala ng presensya ng Panginoon. So, let us always be aware
of the presence of God. Amen? At kanina, I believe, nakita ko in the Spirit, nilulukuban ng banal na Spirito yung buong lugar na to. Naramdaman niyo ba kanina? Ramdam ko talaga. The Holy Spirit is enveloping this place as if sinasabi ng Panginoon, don't worry, kahit wala kayo sa church, this is my church. Amen? This is the Lord Church. Sabihin mo, I am His church. Tayo ang church. Kaya alam nyo, kahit sa ilalim lang ng punong mangga, magkita-kita tayo. As long as nandun ang presence ni Lord, then it's a church. Amen? So, happy Lord's Day po. At ang pag-uusapan nga po natin ngayong umaga ay 4 na bagay lang. It's all about the marks of a Spirit-led Christian. Kasi po yung ating, wala ka bang tissue dyan? Nakalimutan ko magdala ng panyo. Sino ba ho ang may tissue? Ayan. O kaya panyong hindi nagagamit. Ayan. Pasensya na po. Ayun. Ako, thank you, bebe. Nagmamadali ako ngayon. Ewan ko yung panyo. Ang lamig eh. God is good. Kasi naman po, ayun yung araw na nadadaya ako. Kala ko umuulan ngayon. Kaya, you know, ang akin pong ay close neck. O, diba? Kasi alam ko ulan ng ulan. Tapos, kung kailan nag-close neck ako, at saka umaraw. Ayan. Anyway, masaya tayo sa Panginoon. Amen. Woo! God is good. Okay. So, ang ating pong theme for the month of August ay Spirit-led, Spirit-fed. Wow! Sino dito sa inyo, alam mo, pinapangunahan ka ng banal na Espiritu? Magsabi ng Amen. Wow! Amen. Sino ang kumakain at umiinom sa banal na Espiritu? Magsabi ng Amen. So ngayong umaga, malalaman natin, sino ba talaga ang pinapangunahan ng banal na Espiritu? Kasi ang daling sabihin, di ba? Like nagtanong ako, sino pinapangunahan ng banal na Espiritu? Amen! Malalaman natin mamaya. Amen? Kung talagang tayo ay led by the Spirit or filled with the Spirit of God. Tingnan po natin yung marks of a Spirit-led Christian. At ito po ay pag-uusapan natin isang tao lang sa umaga ito. Doon may mga ibang extra. Pero ang pinaka-focus natin ay isang tao. At ito ay walang iba kundi si Haring Saul. Sino po sa inyo na kakakilala kay Haring Saul? Sino po si Haring Saul? Wow, very good. Si Haring Saul or King Saul is the first king of Israel. No? Siya pong kauna-unahang hari ng Israel. At kaya lang din po siya naluklok sa trono ay dahil na rin sa mga tao. Sabi nila, we want a king, we want a king. Kasi nung time na yun, di ba, nangunguna sa kanila ay judges, di ba? At isa doon si Judge and Prophet Samuel. At ito nga, nung time ni Samuel, humingi yung mga tao, we want a king. Yan. At dahil doon, ay dahil makulit sila, binigyan sila ng Panginoon ng king. And ito nga ay true Prophet Samuel. At ang nakuha nga ay napakagwapo at napakamatikas nung time na yon. Walang iba kundi si King Saul. Ayan. At siya ang pag-uusapan natin. This morning, buksan natin ating Bibles sa 1 Samuel 11:1-7. 1 Samuel 11:1-7. Sinong babasa po sa Tagalog? Wow, ang linaw. Ate Oy, kaya mo. Meron. Okay. Unang Samuel 11:1-7. Kayo po ba, nakikita niyo po ba ito? Lahat ng bata at nakakakita pa. Malinaw. Ayan. Opo. Mga bata, nakikita niyo ba ito? Ayan. 1 Samuel 11. Ang Jabes Galaad ay dinigma ni Nahas, na hari ng mga Amonita. Nang mapaligiran niya ang alusod, nagpasugo sa kanya ang mga taga roon. Sinabi ng mga sugo, kung magkakasundo tayo, pasasakop na kami sa inyo. Sumagot si Nahas, makikipagsundo ako sa inyo kung ipadudukit ninyo ang kanang mata ng bawat isa sa inyo. Sa gayon, makakaganti na ako sa buong Israel. Sinabi ng matatanda ng Jabes, bigyan niyo po kami ng 7 araw para maibalita sa buong Israel ang aming kalagayan. Kung wala pong tutulong sa amin,
susuko na kami sa inyo. Umabot sa Gaba ang mga sugo at nanangis ang buong bayan nang marinig ang balita. Si Saul ay papauwi noon mula sa bukid, taboy ang kanyang mga baka. Nang makita niyang nag-iiyakan ng mga tao, nagtanong siya, ano ba ang nangyayari? Bakit nag-iiyakan ng mga tao? At sinabi nila sa kanya ang balita ng mga taga-Jabes. Pagkarinig nito, kinasihan siya ng Espiritu ng Diyos. Nagsiklab ang kanyang galit. Kumuha siya ng 2 baka at kinatay. Pagkatapos, ibinigay iyon sa mga sugo at inuutos na ipakita sa buong Israel, lakip ang ganitong bilin. Ganito ang gagawin sa mga baka ng sino mang hindi sasama kay Saul at kay Samuel sa pakikibaka. Ang mga Israelita ay nakadama ng matinding takot kay Yahweh, kaya silang lahat ay sumama sa labanan. Wow, amen. Naintindihan po ba natin yung ating binasa? Napakagandang kwento po niyan sa buhay ni Saul. And actually, ito yung bago-bago pa lang si Saul na lumitaw at natanghal bilang hari. At ito nga yung time na natatandaan nyo na i-ordain na siya bilang king, pero si Saul napaka-mahiyain. Sino po dito ang mahiyain? Magsabi na amen. Ayun, parang si ano lang yan. Si Jalin. Ayan, napaka-mahiyain. Di ba Jalin? Nandiyan ba si Jalin? Ayun. So isipin mo, napakagandang lalaki, napaka-macho according sa Bible. Pero nung siya ay i-ordain na, kikilalanin bilang hari, ay nasan siya? Nagtatago sa mga doon, mga lalagyan, parang sa mga bayong-bayong ba, gano'n. Ha? Oo, mga baggage, basta mga lagayan doon, nagtatago siya. At napakamahiyain po nitong si Saul. Pero makikita natin, point number 1, mamaya pala yung point number 2, na kahit napakamahiyain mo, kapag ikaw ay napuno ng banal na Espiritu, babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Sino po dito dating mahiyain, ngayon makapal na mukha? Kapal mooks na. Ang inyo pong lingkod ay isa sa, akala nyo lang ay maano ko, di ba, maboka, pero mahiyain talaga ako sa tao. And takot talaga ako yung pag tumatayo sa harapan. Actually, tanda-tanda ko nung first time na sinabi ni Pastor John na magpipreach na ako or magtuturo, sa ano lang yun chapel. Di ba, chapel service. Ay, hindi pala. Yung first time to preach sa prayer house. Ayun, at konti pa lang nga tayo nun, pero alam niyo yung buong na yun, na alam ko magpipreach ako, halos buong buwan na yun, talaga may mga gabi, naalala ko, ninenervyos ako, talagang pinagpapawisan ako. And yung gabi na bukas, ayun, magpipreach na ako, hindi talaga ako nakatulog. Tapos minsan naidlip ako, biglang babaon ako, Lord, Diyos ko po, anong gagawin ko? Tapos natatandaan ko noon, yung unang pagtayo ko sa pulpit, grabe talaga. Hindi ko malaman yung lahat ng mga handang-handa akong sasabihin. Pagtayo kong ganyan sa harap, di ko na alam kung ano sasabihin ko. And I just cried out to God. So ganun po, napakahirap. Pero nung patuloy tayong sumunod sa Panginoon at patuloy na napupuno ng banal na Espiritu, makikita natin yung pagbabago. Amen? Sino po sa inyo naniniwala? Babaguhin tayo ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Amen. So pag-usapan natin 4 na bagay sa buhay ni Saul na ating binasa. Ano yung mga marks ng isang tao na pinapangunahan ng banal na Espiritu? Or sasabihin natin filled with the Holy Spirit. 4 na bagay po ito. Number 1, sabi dyan, unang mark ng Spirit-filled or Spirit-led Christian is he attacks the enemy instead of agreeing with him. Wow. Ang isa daw pong Kristiyano na puno ng banal na Espiritu at pinangungunahan ng banal na Espiritu, nilalabanan niya ang gawa ng dyablo. At hindi po siya nakikiayon sa gawa ng dyablo. Amen po ba? Sino po dito ang hindi nakikiayon sa gawa ng kaaway? Magsabi ng matapang na amen. So he attacks the enemy. At diyan po ay makikita natin sa verse 6. Sabi diyan, then the Spirit of God came upon Saul. Wow! Parang sinasabi na puspos si Saul
ng banal na Espiritu. The Spirit of God came upon him. And for your information, dito lang pong chapter na to, chapter 11 ng 1 Samuel, ito lang po yung maganda-ganda at maganda talagang chapter sa buhay ni Saul. Dahil alam natin, sa mga susunod na chapters, ito yung chapter na buhay ni Saul na wow, ito yung height. Tapos, sa mga susunod na chapters, ano na nangyari? Shhh! Hanggang sa siya ay nawala na ng tuluyan. At tragic pa yung kanyang kamatayan. Pero dito muna tayo sa 11. Puspos siya dito okay? So, iba talaga pag puspos Amen? Sabi mo sa katabi mo, iba talaga pag puspos. Amen? Kasi itong soul, na pag-uusapan natin ngayong umaga, ay yung soul na puspos. Okay? Yung soul na puspos versus doon sa soul na wala ng Holy Spirit sa buhay niya. So number 1, makikita natin nga, sabi diyan sa verse, ba't nawala yung verse? Ayun, verse 6, Then the Spirit of God came upon Saul when he heard the news, and his anger was greatly aroused. Wow! Anong news yung narinig niya, yung binasa ni Ate Oyi? Sama. Yung binasa ni Ate Oyi kanina, yung kakalaban sa mga Jabesh, ano yun? Binasa natin. Gilead ba yun? Na yung part po ng Israel na may kalabang gustong sumukob sa kanila. Ano ba? Sumakop. Ba't sumukob? Okay. Sumakop sa kanila. At grabe naman yung yung sila pa mayroong nagbigay ng ng tawag doon ng ano yung sinasabihin ko? Ba't nawala? Sila pa yung nagbigay ng kondisyon. Ayun. Sabing ganyan, kapag ka makikipag-usap lang kami sa inyo, makikipag-communicate lang kami sa inyo, kapag dadukot namin yung inyong mga kanang mata. Lahat ng kanang mata nila kailangan ay dukutin at pagkatapos magkakaroon sila ng conversation. Magkakaroon ng treaty, kumbaga. At ito namang mga tao ay takot na takot kasi syempre dudukutin yung mga kanang mata nila. Isipin mo kung paano nila gagawin yun, Nadudukutin yung kanang mata. At doon pa lang sa word na yon, natakot na po yung lahat. Nadudukutin yung kanang mata nila. Pero, nabasa natin, sabi kanina sa binasa ni Ate Oyi, okay lang sa kanila. Di ba? Sabi nila, ganun ba dudukutin mo mga mata namin? O sige, teka lang sasabihin lang muna namin, bigyan mo kami 7 araw. Sasabihin lang muna namin sa lahat, papaalam namin. At kung may tutulong sa amin, at pag walang tutulong, sige, dukutin mo na yung mata namin. Wow! Grabe, no? Grabing pakikipag-agree sa kaaway. Hello? Naranasan nyo na ba yun na ang kaaway may sasabihin sa'yo, nako, lagot ka na. No? Eto gagawin ko sa'yo. Diba? Aalisan kita ng trabaho. Tapos, o kaya, mawawalan ka ng allowance. Okay. May bawas ang allowance. Ganun ba? Naku. Sige na nga, okay lang. Basta meron kahit konti, Di ba? Ganun tayo minsan, kapag kayong kaaway, merong sinabi sa atin na bad news, agad-agad, ay, ganun ba? O sige, basta lang. Tayo pa yung nakikiusap, basta lang wag masyado. O bibigyan kita ng COVID. Ay, ganun ba? O sige, basta lang, wag masyadong malala, Basta yung lang, simple lang. Hindi to lang sa bahay ang gamutan, Hello! Ipisatakihin natin yung gawa ng kaaway. Tayo pa yung nakikiusap sa kaaway. Pero alam niyo po, isang marka ng isang anak ng Diyos na puno ng banal na spirito at pinapangunahan ng banal na spirito, he attacks the enemy and not agree with him. Amen? Sa umagang ito, sino sa inyo handang umatake sa gawa ng kaaway? Magsabi ng amen! Naku, dapat matapang. Kaya tayo inaatake Kasi alam ng kaaway, kayang-kaya natin. Niya tayo. No, na hindi tayo pumapalag. Minsan, sunod-sunod na yung ginagawa ng kaaway sa pamilya, tayo nanunood lang. Hello! Alam niyo po, ang tunay na marka ng isang puspos ng banal na spirito, hindi siya pumapayag na dinadaya siya ng kaaway. Amen? At ngayong umaga, maraming pandaraya ang kaaway habang nakikinig kayo.
O umidlip ka na, di ba? Ito yung time para ikaw ay makatulog. Mainit naman, di ba? Huwag ka na makinig. Pero kapag ikaw ay puspos ng banal na spirito, lalabanan mo ang gawa ng kaaway. Amen? Amen? At hindi lamang po yung mga pandaraya. When it comes to the works of the enemy, pinakamatindi dyan ay kasalanan. Amen? Kapag ka ikaw po ay puspos ng salita ng Diyos, or puspos ka ng banal na spirito, you do not play with sin. Amen? You attack sin in your life. Hindi ka nag-a-agree sa kaaway. No, sabihin ng kaaway, hindi, okay lang yan. Nagawa mo lang naman yan kasi ganto eh. Oo nga eh. No, naging katakampi mo pa ngayon ng Diablo, di ba? Oo nga eh. Buti na lang naintindihan mo ako, Satan. Ngayon ko lang naman nagawa ito. Kapos lang kasi. Kaya ako nagkautang-utang, di ba? Or ngayon lang naman to nagawa, kapos lang naman, kaya ito yung nagawa ko. O kaya, ngayon ko lang naman to nagawa kasi malayo asawa ko, kaya nalumbay ako. O di ba? Kaya may mga ano pa tayo, rason. Binibigyan pa ng kaaway ng rason yung mga ginagawa natin. Pero, tandaan po natin, when we are filled with the Holy Spirit, when we are led by the Spirit of God, inaatake natin yung mga gawa ng kaaway. We overcome sin. We attack sin in our lives. Hindi po tayo pumapayag na tayo ay niloloko ng kaaway. Ang sabi ko po dyan, you can conquer something if you agree with it. Naniniwala po ba kayo doon? You cannot conquer sin if you agree with sin. Kapag ka sa tingin mo ay nabibigyan mo ng justification yung ginagawa mong kasalanan, then hindi mo yan makakonquer. I'm sorry. Kahit anong gawin mong pagkapuspos, hindi mo yan makakonquer. Pero, kahit na yung, kahit ganong gawin mong pagpipray o pagpapafeel ng Holy Spirit, mahirapan ka mag-conquer when you agree with sin. So you can just conquer sin kapag inatake mo ang kaaway. Amen? Inatake mo yung kasalanan, sinabi mo, hey, kaaway, mali yan. Hindi ko yan gagawin dahil hindi yan galing sa banal na spirito. Amen? Hindi yan nakakalugod sa ating Panginoon. So number 1, you attack the enemy. Sino po sa inyo ang handang mag-attack sa enemy? Magsabi ng amen! Yung pong amen na matatakot ang kaaway. Amen? 1, 2, 3, go! Amen! Wow, kasi minsan kulang lang tayo sa parang imbis na tayo yung manakot sa kaaway, tayo pa natatakot. Naalala ko one time, may kwento na yun naman nagpapalayas ng demonyo. No? Nakita yung galing-galing, tapang, layas, demonyo. Ayaw pa rin, maghapon ayaw lumayas. Tapos napagod. Maya-maya, kinukuha na yung tsinelas niya. Umalis siya na yung umalis. Dahil ayaw mo umalis, ako na lang aalis. Minsan ganun Layas, pinapalayas natin gawa ng Diablo sa anak natin, kapatid natin, sa buhay natin. Tapos maya-maya, pagka parang feeling mo ayaw lumayas, ikaw na lang umaalis. Ayaw mo. Hindi po ganun. Amen? When it comes to the Holy Spirit, wala pong panalo ang demonyo. Amen? Kapag kapot ang isang tao puno ng banal na spirito, kapag ang isang tao ay pinangungunahan ng banal na spirito, I tell you, walang puwang ang kaaway sa buhay niya. Amen? Sino po naniniwala? Magsabi ng hallelujah! Walang puwang kaaway kapag ikaw ay pinangungunahan ng banal na spirito. And so vice versa, kapag ka naman ikaw ay hindi na pinangungunahan ng banal na spirito or hindi ka puno ng banal na spirito, bumibigay kang mabilis sa kaaway. Amen? Mabilis kang bumibilanan. Wala nang laban. Diba? Pagka inalok lang ng kaaway, hey! Uy, wow! Diba? Ano yan? Wala man lang struggle. Wala man lang paglaban. Pero kapag ka po ikaw ay puno ng banal na spirito, you attack the enemy. Amen? Hindi makakaporma sa iyo ang kaaway. Sabi mo sa katabi mo, hindi makakaporma sa iyo ang Diablo. Nako, paano kayang hindi makakaporma? Ano? Dapat yung sa pa lang natin, sa bearing pa lang natin, dapat takot na Diablo, di ba? Kaso kung makita ay lulugo-lugo. Nako, Diablo, lagot ka sa akin. Ikaw, Diablo ka, ha? Yung Diablo siguro parang kinikiliti, tawa ng tawa. Pero ang isang Kristiyano, na puno ng banal na spirito, bold. Amen? Matapang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, matapang ka. Kaya hindi tayo bumibigay sa gawa ng kaaway. Hindi po dahil sa ating sarili.
Kung sa atin lang, marami tayong kahinaan, di natin kaya. But because of the Holy Spirit, nakakaya natin. Amen po ba? Then number 2, makita natin dyan, ang Kristiyano na puspos ng banal na Espiritu or led by the Spirit, he courageous, not coward. Hello? Siya ay matapang at hindi duwag. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yon. Sabihin mo, ako yon. Ang isang Kristiyano daw na pinangungunahan ng banal na Espiritu, matapang. Atapang at tao. No? Hindi atakbo. Naalala ko rin nung may pinapalayas kaming inaalihan ng banal na Espiritu. Ay, no, sorry. Inaalihan ng Diablo. Kaliit na bata, kapayat, napakalakas. No? Kahit 4 na lalaki, kayang labanan. Ito yung nakakatawa. Talagang Diablo, sinungaling eh. Lahat ng makita niya, sinasabi kasalanan. Pagka makita kang ganyan, ikaw, alam ko kasalanan mo, ganyan. Syempre, yung mga nagpe-pray, natatakot. Natatakot kasi, naku po, mabubuking yung, binubuking kung ano yung kasalanan. At wala ngayon makapasok, Kasi of course, we prayed for the child. Ilang kami, dami namin pastor, nagpe-pray. Tagal na, ayaw lumayas, no? Tapos, rebuke. Biglang sinabi doon sa isang pastor na kasama namin, kilala kita, 2 anak mo, sige, sabi gano'n. Lagot yung 2 anak mo sa akin. Tapos sabi nung pastor, maya-maya, binulungan si pastor dyan, pastor, mauna na ako. Alam mo naman, yung 2 anak ko, naalala ko. Umalis. Tawa ko ng tawa. Grabe, no? Kayang-kaya tayong paikutin ng Diablo sa kamay niya. Pero alam niyo po, natatawa lang tayo pero hindi po yun nakakatuwa. Amen? Hindi nakakatuwang bagay na ikaw ay takutin pa ng... Dahil ang totoo ang kaaway, 2,000 years ago, he is already defeated! Naniniwala, talunan ng kaaway. Sabihin mo nga sa kaaway, Satan, you are under my feet! Come on, durugin mo in the name of Jesus. Yan ang kalalagyan niya. He is just under our feet. Kailanman walang-wala po siyang karapatan na takutin tayo. Tayo ang nagbibigay ng karapatan sa Kanya na takutin niya tayo. Why? Because we agree with Him. Lahat ng sabihin niya, agree ka ng agree. Labanan mo. Dahil hindi yan totoo. Alam natin, kapag galing sa kaaway, kasinungalingan. Basta bulong ng kaaway, it's lies. Because he is the father of lies. Amen? Kaya kapag sinabi ng kaaway, pangit ka, naku, talagang sakalin mo. Sabi mo, maling-mali ka, sinungaling! Amen? Dahil ikaw ay maganda. Amen? Ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay gwapo. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabihin ng kaaway, naku, eto ka, kaya hindi ka na makakapag-asawa. Tatanggapin mo ba yun? O di ba, dinilaan pa ni Pastor John, bre. Sino nagsabi sa'yo, sinungaling ka? Maganda pa, mapapangasawa ko. Oy! Artistahin daw eh. So, courageous and not coward. Saan po natin makikita yung sabi sa verse dyan? Nasaan yun? May verse yan din. Sa 7C. Ay, hindi. Type 3 na yan. Yung 2. Ayan. 7. So he took a yoke of oxen and cut them into pieces. Tapang, no? Tapang ni Saul. And sent them throughout all the territory of Israel by the hands of messengers, saying, whoever does not go out with Saul and Samuel to fight or to battle, so it shall be done to your oxen. Wow! Tapang! Alam niyo po, sa totoo lang, ito tandaan niyo po para malaman nyo na kayo ay filled with the Holy Spirit, mark, katapangan, boldness. Merong parang apoy na hindi mo maintindihan. Naranasan niyo po ba yon? Kapag napus kayo, merong parang bolang apoy na umiikot-ikot sa sikmura. Hindi mo ma-contain. Talagang nagiging sobrang para kang papagan na apoy. Di ba? Talagang grabe yung pakiramdam. Hindi ka mapakali. Talagang you have to speak kung ano yung pinapasabi ng Panginoon. Kita natin po ito, di ba, nung unang kapuspusan ng banal na Espiritu sa Acts, natatandaan nyo,
yung 120 leaders nung sila po ay naghihintay, 120 disciples nung sila naghihintay ng pagbaba ng Holy Spirit. Yung 120 na to, ito po yung mga nag-deny kay Lord, no? Ito yung mga takot na takot, nagsipagtago nung napako na ang Panginoong Jesus. At isa doon si Peter, na talagang dininay si Lord at takot na rin nung si Jesus nga ay napako sa krus. Pero, yung mga takot nila na yun, they are trembling. But, when the Holy Spirit came, hallelujah! Ang bawat isa po sa kanila, napuno ng apoy. Diba? Napuno ng apoy sa kanilang mga ulo. Amen. Yes. At yung apoy na yon ay apoy ng banal na spirito. Ang sarap pala dito. Amen. Okay. So yung apoy po na yon, apoy ng banal na spirito, and I tell you, wala kahit isa man sa kanila ang nanatiling kawawa. Wala isa man sa kanila nanatiling lulugo-lugo. Ang bawat isa sa kanila ay nag-apoy. Hallelujah! At unang-una si Peter, na talaga nung time na yun, down na down, depressed na depressed. Dahil nga, bakit ka mo? Dininay niya si 3 times. So sabi niya, mahal na mahal niya si Jesus, pero dininay niya 3 times. So, depressed that time. No? Napakababa ng kanyang espiritu. But, when the Holy Spirit came, hallelujah, ang sabi ng Biblia, hindi napigilan ni Pedro ang tumayo at siya'y nangaral. At ang sabi ng Bible, 3,000 souls. Kahit sa feeling mo, ikaw na ang pinaka-depressed. Kahit sa feeling mo, ikaw na ang pinaka-down. Ikaw na ang pinaka-malungkot. Ikaw na ang pinaka-mahiyain. I tell you, kapag napuno ka ng banal na spirito, wow! Hallelujah! Tatayo at tatayo ka. Walang makakapigil sa'yo. Amen po ba? Walang makakapigil sa'yo. Kasi iba po ang gawa ng banal na spirito. Amen? Sino po sa inyo dito? You want that. You want that boldness from the Holy Spirit. Hallelujah! Kailangan po natin yan. Alam niyo, nung pong inaaral ko to, I was reminded of that verse, no, na Romans, sama sa Romans yun, 8-9 ba yun? Na sabi doon, the world is waiting, eagerly waiting for the sons and daughters of God to be revealed. Grabe. Ang sabi pa sa ibang salin the world is moaning, groaning. Oh, sige. Alamin mo nga ng mga announce natin kung anong verse yun. Okay, nakalimutan kong kuhanin. Pero Romans yun. Sabi, ang mundo ay talagang umiiyak na. Nangis na ang mundo. Hello! Hinihintay daw na mahayag ang mga totoong anak ng Diyos. Hello! Grabe. Grabe naman. Nararamdaman nyo pa ngayon yun? Na hindi na maalaman ng mundo? Yun. Romans, hindi pala 8:9. 8:19. Romans 8:19. For the creation eagerly awaits with anticipation for God's sons to be. Sa tingin niyo po ba hindi ngayon yun? Nung pong inaaral ko to, biglang pinasok ni God sa akin, pinaalala yung verse na yan, and sinabi ni Lord, the time. Talagang kung makikita mo, hindi na alam ng mundo ang gagawin. Kahit saan ka pumunta, ang mga tao natatakot. Lalo na yung variant, no, na kumakalat ngayon. Ano ba yon? Yung Delta variant, na somehow, para daw airborne na rin, ano, na ng isang taong may variant na yun ay mahahawa ka. At eto pa, mas matindi pa na kumakalat ngayon na talagang wala kang kawala. At yun ay yung Vilsa virus. At talagang iyan, kahit na naka-PPE ka, papasukin ka niyan. At sabi, kapag iyan pumasok sa iyo, kahit nagtatago ka sa kwarto at nakakulubong, pag nahawakan mo yan, sa kamay mo, manginginig ka na. Sasakit agad ang ulo mo. Ano po yung Vilsa na yan? Vilsa Meralco, Vilsa Tubig, Vilsa PLDT. Diba? At yan ang mas kinakatakot ng marami ngayon. Amen? At biro lang po yon. Okay, so napakarami, ibig sabihin, talagang
kinatakutan ng mundo ngayon. Ang daming pinoproblema ng mundo, down na down ng mundo, pero even ang mundo alam nila kung sino ang aasahan nila. Amen? Sabi ng mundo, naku po, hirap na kami, Lord. Kailan balilitaw ang mga totoong anak ng Diyos? Hallelujah! Sa umagang ito, kung alam mo, ikaw ay totoong anak ng Diyos, sabihin mo, eto ako, Lord. Here I am, send me. Amen? Kailangan ka ng mundo. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ka ng mundo, kapatid. Hindi na po ito ang panahon na tayo ay makitago. Hello? Hindi na po ito ang panahon na tayo makitakot. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang mundo lumabas ang mga totoong anak ng Diyos, yung mga anak ng Diyos na at puno ng banal na spirito. Kung ikaw yan, pumalakpak ka sa Panginoon. Hallelujah! Woo! Ano ikakatakot natin? Nasa atin ang banal na spirito. Amen? Ano ikakatakot mo? Hindi naman ikaw magsasalita. Gagamitin lang ni Lord ang bibig mo. Gagamitin ka lang, pero ang magsasalita ay banal na spirito. You will just obey. Amen? It's time for us, mga kapatid. I tell you. Malimutan nyo na lahat ng sasabihin ko. Ito lang ang tandaan po natin. This is high time for us to live a Christian life. This is high time for us to let the world see Jesus in us. Kasi yung mga katabi mo, yung mga kasama mo sa trabaho, yung mga kaklase mo, yung mga kaibigan mo, pinapanood ka nila. Hinahantay ka lang nila. Kailan kaya ako share nito? Kailan kaya nito ipapakilala sa akin si Jesus? Amen? Kailan kaya ako nito dadalhin sa church? Hello? Tapos ikaw naman, nakikibagay ka sa kanila. Piniplease mo sila, pero sila, hindi mo alam, they are waiting for you. Hello? Tapos ikaw takot na takot. Mga kapatid, ito na po yung time. We will be bold for Jesus! Amen! Amen! Sabi mo, I will be bold for Jesus! Kasi alam mo naman na kaya kang proteksyonan ng Panginoon. Hindi po natin sinasabi na, sige magkalat-kalat ka sa daan na talagang yakapin mo lahat ng tao. No. Pero pag may sinabi ang Panginoon, alam mo na kailangan mong puntahan for Jesus. Amen? You will reach out souls for Jesus. And I tell you, this pandemic is the best time for us to reach out for souls. Sinabi na yan sa akin ng Panginoon matagal na. This pandemic is the best time for you to plant church, to talagang magbahay-bahay ng house church, mag-share. No, why? Kasi yung mga tao tiyak tatanggap. Bakit? Takot eh. Di ba? Nakuha nyo? Kahit sino sabihin mo ngayon, pwede ba kitang pag-pray? Ay, naku, 2 kamay. Sige, pag-pray mo kami. Di ba? They really need Jesus now, more than ever before. Kaya ano ikakatakot natin? So dito, makikita natin kay Saul, hindi po siya pumayag. He was courageous enough, no? Na grabe yung di ba, yung Saul na nagtatago, hiyang-hiya, nung nakarinig niya, ano ba to? Sabi niya, ano ba yan? Bakit nag-iiyakan? Ano nangyari? Sabi ng mga tao, naku Saul, lulusubin tayo, lulusubin yung mga kasama natin. Tapos sabi nung lulusob, dudukutin daw yung mga mata. Kaya takot na takot siya at lahat nag-iiyakan. Sabi ng Bible, nung narinig yun ni Saul, may kumalam yung kanyang tiyan, talagang sobrang galit na holy anger yung nanaig sa kanya. At hindi siya pumayag. Sino po sa inyo, kapag nakikita niyo yung ginagawa ng dyablo sa inyong mga mahal sa buhay, nagagalit talaga kayo? Talagang grabe ka, kaaway ka, talagang titirisin kita, di ba? Sa pangalan ni Jesus. No? Talagang mayroong holy anger na umaano sa atin, na dumadating sa atin dahil alam natin hindi dapat ginagawa sa atin yun. That time, si Saul, sumobrang galit niya. At sa sobrang galit ni Saul, niya, 2 baka, pinagtilad-tilad. Grabe, siguro sobrang galit niya, tinaan niya sa baka. Talagang pinagtilad-tilad niya. At pinost sa Instagram. No? Sabi niya, pinarating sa lahat. Ni-live, habang tinitilad, sabi niya, makinig kayo, lahat ng Israelita, lahat ng LFCI, kalumpit. Kapag hindi kayo naging matapang at di kayo sumama sa amin, sila Pastor John, la Pastor Boyet, Pastora Cynthia, Pastor June,
Pastor Rosena, Pastor Papo na lumayo. Ito ang mangyayari sa inyo. Ito ang gagawin ko sa mga baka nyo. Diba? So, siyempre, yung mga Israelita, takot na takot. Parang ang dating tatadta rin sila ni Saul pag di sila sumama. So, that time, ang ganda po ng sabi ng Bible, nung time na yon, yung fear of God dumating sa lahat ng Israelita. And because of that, lahat sila tumapang. Dahil sa ginawa ni Saul na yon, na pinagtilad-tilad niya yung baka, at sabi niya, ganito mangyayari sa hindi sasama sa amin, sa laban, tumapang ang lahat. At sabi ng Bible, nagkaisa silang lahat for the first time in the history of Saul as their king. This is the na nagkaisa ang 12 tribes. No? Talagang silang lahat nagsama-sama, nagkaisa, nilabanan ng kaaway. At ang sabi ng Biblia, natalo nila ang kaaway. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Paano mo matatalo kaaway? Hindi ka nga makalabas ng bahay. Hello! Tabi-tabi po sa mga nasa online. We respect you all po. We respect your decisions. But I am just ano tawag dito? I am just buskasizing you. Binubuska ko lang po kayo. Ayan. Ano tawag doon? Yung ini-steer up ko lang ang inyong spirito na nandyan sa inyong kaloob-looban na hindi na po ito yung time. Sa totoo lang, sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Sinasabi natin, anytime ready tayo mamatay, anytime ready tayo humarap sa Kanya. So, yung paglabas pa lang, pag-attend pa lang sa church, takot na tayo. Hey, how can you say na ready kang mamatay? How can you say that you will give your life for Jesus? Diba? Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give you my life. Sa'yo lang ako, Panginoon. Tapos Sunday, hindi mo na po ako attend kasi ano kaya ang no? Ano kaya nasa isip ng Panginoon? No? Kapag gano'n na kasi alam niyo po, naniniwala ako, hindi nagulat ang Diyos dito sa pandemic eh. Ito po ay alam na ng Panginoon. And before that, 2,000 years ago, yung sinabi ng Panginoon na lahat ng anuman sakit karamdaman, pinagaling niya, kasama po itong COVID na to. Amen po ba? So yung naniniwala yung COVID kasama doon sa sinabi ni Lord na, by my stripes you were healed. Kasama. So ibig sabihin, 2,000 years ago, nakita na ni Lord yan because He is omniscient God. Nakita na niya yan. At kasama yan sa pinagaling niya sa cross. At kung nasa iyo ang Panginoong Jesus, kapatid, alam mo, pwede mo angkinin that you were healed. Amen? Wala pa man yung virus na yan, pinagaling ka na ng Panginoon. Palakpakan nga po natin si Lord. So bakit ka matatakot? Amen? Hindi naman po natin pinapangaral dito sinasabing magsilabas tayo at yakapin nga natin yung lahat or ganun. Hindi naman po ganun. Sinasabi lang natin, alam niyo po kung anong gusto kong sabihin sa umagang ito. You should be courageous enough na hindi makita sana sa atin yung takot na takot tayo. Of course, okay lang po mag-ingat kahit kami po nag-iingat. Laging may alcohol, laging may mask. Ang sinasabi ko po yung pagsunod natin sa Panginoon. Dapat walang makakahadlang. Pagka may pinagawa sa iyo ang Panginoon, dapat walang makakahadlang. Kapag ka sinunod mo ang Panginoon sa utos niya, walang makakahadlang. Nandun yung katapangan sa bawat isa sa atin. Amen? Kung yan pa lang hindi na tayo matapang, paano pa? Ito po sasabihin ko sa inyo. Kung yan pa lang sa paglabas, takot na tayo, paano pa kung tutukan na tayo dito ng baril? Sino po ang a-attend pa rin ng church? Yung pag nandito sa church, alam nyo, tinututukan ng baril. Tapos sinasabi, sige, pag sinabi mo si Jesus ang Lord mo, babariling kita. Patay ka. With your conviction. Kapag na may nakabantay na dyan doon sa church, tapos talagang alam mong binabaril ng mga Kristiyano, sino po ang makakadalo pa rin? Taas po ang kamay. Wow! Nakaka-bless naman si Egay. Hallelujah! Amen! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Nakikita po kayo ng Panginoon. Nakikita kayo ni Lord. Alam niyo ang sabi ng Biblia, sino mang nag-iingat sa kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Pero sino mang nagbibigay ng buhay para sa Panginoon,
siya ang magkakaroon nito. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ng Diyos. Abay, yung iba nga sobrang ingat na ingat, takot na takot, miyat-miya nagpapacheck up, namatay. Hindi natin sinasabing huwag magpa-check up, okay? At huwag mag-ingat. Kaya lang, sinasabi natin, balangin, no? Talagang makita natin na meron po tayong Diyos sa ating buhay. Sa totoo lang, ito po yung kailangan nating makita. O, pandemic ngayon, lahat tayo pare-pareho ng nararanasan, pero hindi tayo pare-pareho. Alam niyo kung bakit? Kasi tayo may Kristo sa puso natin. Kasi tayo may Holy Spirit na tutulong sa atin. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Huwag niyo sasabihin sa mga hindi pa nakakilala, gano'n naman talaga, pare-pareho tayo ng dinadanas, pare-pareho tayo. Oo, pare-pareho tayo, pero we are sons and daughters of the Most High God. Hallelujah! Isa pang malakas na palakpak sa ating Diyos. Hallelujah! Pinapat ang inyong espiritu sa umagang ito. Kasi ako rin pinatapang ni Lord. Nung sinabi niya sa akin, sige nga Lord, bahala ka na, di ba? Talagang alam ko maraming kailangang abutin. Like kanina, si Ate Lydia talagang naawa ako sa kanya kasi talagang sabi niya, Pastor, payakap naman. Sabi niya, please, payakap. Sabi ko, ay, sige po, sa loob ng Lord, bahala ka na. Diba? Kasi they need that. No? Hindi mo naman ginagawa yun na parang nagmamalaki ka pa, kundi they need that. At alam ko sa pagyakap na yun, talagang daman-daman niya yakap ng Panginoon. And siyempre, sumunod na rin yung si Ate, si Ate Vicky, ayan, talagang wow. Daman-daman mo na they really need that hug, that hug from God. Because may mga pinagdaraanan sila. So, yun yung sinasabi natin na hindi tayo magpapahad lang sa kaaway. Dahil ang Panginoon may gagawin. Amen? Number 3, bilisan natin. Number 3, anong oras na ba? Hindi ko nakikita yung oras. Number 3. Ano pa yung isa? Natututo po ba tayo ngayong umaga? Isa pang mark na ikaw ay filled with the Holy Spirit or you are led by the Spirit. Anong oras na? Okay. Okay. Number 3, ang isang mark ng Kristiyano na pinangungunahan ng banal na Espiritu, he is a God pleaser, not people pleaser. Wow. He is a God pleaser, not people pleaser. Sabi dito sa verse 7, letter C, and the fear of the Lord fell on the people, and they came out with one consent. Ito po nung time na to, si Saul ay, dahil nga po siya ng banal na Espiritu, wala siyang pakialam sa sasabihin ng tao. Masyado siyang sensitive sa sasabihin ni Lord. Amen? Talagang yung utos ni God, yun ang gusto niyang masunod. No matter what, kahit anong sabihin ng mga tao sa kanya. That's why sumobra yung tapang niya, dahil alam natin, he was filled with the Holy Spirit. Sabi nga dyan, when Saul was filled with the Holy Spirit, he was fearless of people. But when the anointing left him, he was afraid of people. No? Nung si Saul pala, Saulo si Pablo yun. Nung si Saul ay, Saul sa Tagalog, nung si Saul ay puno ng banal na Espiritu, hindi siya takot sa sasabihin ng tao. Mas takot siya sa sasabihin ng Panginoon sa kanya. Pero nung nawala ng anointing sa kanya, ano po makikita natin? He became afraid of the people. Tingnan natin, ang sabi po diyan sa verse, tingnan natin yung verse, may verse ako diyan. Sa 1 Samuel, ang ganda nito, 1 Samuel 13, 8-13. Then he waited 7 days according to the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. So Saul said, bring a burnt offering and peace offerings here to me. And he offered the burnt offering. Now it happened as soon as he had finished presenting the burnt offering that Samuel came. And Saul went out to meet him, might greet him. And Samuel said, what have you done? Saul said, when I saw that the people were scattered from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines gathered to on me at Gilgal, and I have not made supplications to the Lord, therefore I felt compelled and offered a burnt offering. Ito po yung time na
Lulusobin na naman sila ng kaaway at itong si Saul ay tumawag kay Samuel. No, may usapan sila. Sabi ni Samuel, sige, after 7 days, hintayin mo ako dyan sa Gilgal. Pero syempre, siguro tines ni Samuel si Saul, nagpa-delay siyang konti. Hindi siya dumating agad. At nung time na yon, nagkalat na ang mga tao. No, nagkalat-kalat na. At ang nakita na ni Saul nung time na yon, because he was not filled with the Spirit, nakita ni Saul ang tao kaysa sa sinabi ni Propeta Samuel na maghintay ka, dadating ako. Mas nakinig na siya sa mga tao. Dahil nung time na yun, nagre-reklamo na yung mga tao. Nag-scattered na sila. And so, Saul, the people, he became man-pleaser. Ang inuna na niya yung mga kapakanan ng mga tao at siya sumuway sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, through Samuel, maghintay ka. At bawal na siya ang mag-aalay. Dahil yun ay gawain ng propeta. Yun ay gawain ni Samuel. But nung time na yon, dahil nakapokus si Saul sa mga tao, dahil masyado siyang aware sa sasabihin ng tao, sumuway siya sa Panginoon. Yung hindi niya dapat ginawa niya. At nung time din na yon, nawala kanya yung pagiging hari ng Israel. Dahil sinannounce ni King Samuel or Prophet Samuel, mula sa araw na to dapat magtatagal pa sana ang kingdom mo. Pero dahil sa ginawa mo, hindi na magtatagal ang iyong paghahari. Amen? Why? Because he became people pleaser. Yung mga tao na dati pinaglilingkuran niya, ngayon, piniplease na niya. No? Iba po yung gumagawa tayo para sa kapakanan ng mga tao, pero iba po yung we are living to please people. Kapag ka po ikaw ay isang manggagawa ng Panginoon, and ang layunin mo is to live to please people, I tell you, ikaw na pinakakawawa sa buong mundo. Hello? O kahit sino man sa atin dito, if you live to please people, ikaw na pinakakawawa ng tao. Why? Napakahirap kaya i-please ng tao. Tama po ba? Kahit nga magtambling-tambling ka, meron pa ring magagalit sa'yo, di ba? Kahit nga kumain kang bubog dito, may matutuwa sa'yo, may magagalit pa rin. Tama po ba? Meron at merong masasabi sa'yo ang tao. That's why kung ang layunin mo lang sa buhay, i-please ang mga tao, then kawawa ka. Pero lalo na kung lingkod ka ng Panginoon, you are a worker of God, I tell you, you do not have to be, hindi dapat na ang tao, let not people be your motivator. Dahil kawawa ka kapag tao ang iyong motivator. May nilagay ako dyan, nga. If you live on pleasing people, you will never fulfill the call of God in your life. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag ka ikaw nabubuhay lang na puro tao, ano sasabihin nila? Naku, ano sasabihin ni gano'n? Naku, ano sasabihin ni gano'n? May pinapagawa sa iyo, Panginoon. Ito gawin mo tapos na naisip mo, naku, ano na ganito? Ano sasabihin ni ganyan? Ano ko, baka hindi na umattend si gano'n. Kapag ka ikaw ay lingkod ng Diyos at lagi mong iniisip ang sasabihin ng tao, then you can never fulfill the call of God in your life. Amen? At ito po yung samo ko sa bawat isa sa atin, lalo sa manggagawa. Our first allegiance is to our God and to the Holy Spirit. Naniniwala po ba kayo doon? Ang sinumpaan natin, lalo na tayo mga pastor, ang sinumpaan nating bukasyon, ang ating pong susundin lang ay ang unang-una ang ating Panginoon. Kung ano ang sabihin ng ating Panginoon. Our first allegiance, ang ating pong unang pagtatapat, katapatan, dapat po buong buo sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. We should be after the approval of God and not the approval of people. I tell you, kahit na buong tao, buong LFCI pumalakpak sa'yo, pero kung ang Diyos naman ay nabigo mo, ikaw pa rin ang pinakamalungkot na tao. Amen? Sapagkat ang kaligayahan lang natin, yung approval ni Lord, di po ba? Sino sa inyo kapag ka napupuspos kayo, nakikita nyo, nakangiti sa inyo si Lord? Di ba parang, wow! Di ba yung makita mo si Lord, nakangiti sa'yo? Tapos nakaganyan pa. Naku po, daig mo pa yung tumama sa loto, kahit di ka tumataya. Di ba? Napasaling. Pero pag di nakita mo sa vision mo, malungkot si Lord, ikaw napakalungkot mo na rin, Chuck. Kasi napakasakit po sa puso na malaman mo, makita mo na nalulungkot ang Diyos sa buhay mo.
I tell you, ang talaga pong pinaglalaban ito, we live to please God. Amen? Pwede ba sabihin mo, I live to please God? Amen? Sana po yan yung matanim sa puso natin. I don't care what people will say, but I to please God. Amen? Kahit ano po yung mangyari, kahit na maggunaw ng dol, bumaha, I live to please God. And I will just listen to God. Kung ano sinasabi ng Panginoon, kung ito sinasabi, Lord, gawin mo, gawin mo. At huwag natin muna intindihin kung ano sasabihin ng tao. Amen? Dahil I tell you, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, yung mga tao automatic, the fear of God will fall upon the people. Amen? Sabi dito, di ba, nung sumunod si Saul, at talagang nagalit siya, kung tutuusin pwede sabihin Saul, naku, ayokong gawin to, baka mamaya, maraming magalit sa akin. Baka ano ba yung pinagagawa ni Paul? May patad-tad pang ganon. Pero sumunod siya kay Lord eh. At dahil sumunod siya kay Lord, I tell you, ang sabi ng Bible, that time, the fear of God fell on the people. At lahat sila natakot sa Panginoon. Amen? I tell you, ang isang taong sumusunod sa Panginoon, talagang dahil sa pagsunod mo, yung mga tao, mahahawa sila. At sila mismo matatakot. Kesa yung ipiplease mo sila at sila ay matutuwa sa iyo, pero ang bandang huli, kakalabanin ka rin nila. Kasi walang mangyayari sa kanilang buhay. Amen? Amen? Sino po sa inyo gusto nyo mga leaders na sumusunod sa Panginoon? Amen? Lahat tayo susunod sa Panginoon. Please God. We will not please men. Lalo na po sa panahon natin ngayon. And then last, isang mark ng isang spirit-filled Christian, he respects authority instead of rebelling against them. Wow! Hello! Sino po dito? Ang makaka-amen. He respects authority other than rebelling against them. Tingnan natin sa verse 7b, sabi diyan, whoever, sabi ni Saul, whoever does not go with Saul and Samuel, kasama si Samuel, close sila. And Saul and Samuel to battle, so it shall be done to his oxen. Ito yung time na puspos si Saul ng banal na spirito. That's why ang ganda ng connection niya sa kanyang leader. Hello? Ang isang mark ng isang Kristiyano na punangungunahan ng banal na spirito, maganda ang relasyon niya sa kanyang leader. At ang lahat ng maganda ang relasyon sa leader niya, magsabi ng Amen! Haha! Hallelujah! So be it! Amen? Kasi yan po isang mark. At nung si Saul ay inalisan na ng anointing, o wala na sa kanya banal na spirito, natuto na siyang kumalaban. Lagi niya nakikita yung mali ni Samuel. Kamukha niya, na-late lang ng konti si Samuel. Galit na galit siya. No? At talagang sabi niya, kasi hindi kayo agad dumating sa appointed time, kaya ginawa ko na. Yun dapat gawin. Hello? Yung pong respect sa authority, hindi lamang sa leaders sa church, lalo-lalo na mga kabataan sa mga magulang. Authority sa bahay. Ang sabi ng Bible, igalang ang ama at ina. Honor your father and your mother if they are good. Hello? Ng Bible, honor your leaders. Honor your authorities if they are honorable. Ganun po ba nakalagay? Wala. Ang sabi lang ng Bible, honor your father and your mother. Period. Dahil pag ginawa mo to, ang sabi ng Bible, long life and prosperity. Hello, mga kabataan. Ngayon parang, ikaw naman masyado kang makananay. No? Kahit mabuska ka ng mga kaibigan mo, I don't care. Kahit buskahin ka nila, sundin mo ang magulang mo. Pag sinabi ng nanay mo, hanggang 9 ka lang, hanggang 9 ka lang. Amen po ba? Amen? Kailangan makita sa atin yung pagsunod. Hindi ko ako lang yung No. Yung mga kaibigan mo, hindi ka nila mabibigyan ng long life. Hindi ka nila mabibigyan ng prosperity. Pero yung pagsunod mo sa salita ng Diyos, it will give you long life and prosperity. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hello? Honor your father and your mother. Kahit sino pa sila, kahit ano pa sila. And I tell you, God will take care of you. God will give you long life and prosperity. Authority. Kahit na ganyan ang presidente natin, we honor him.
Hindi parang sasabihin mo na, digong na yan, digong. Diba? Dapat may president naman, President Digong o Tatay Digong. Kasi kahit sino pa siya, kahit ano ginagawa niya, he's still the authority. Kahit may nakikita kang hindi mo gusto sa mga pastor, we honor them. Kasi alam niyo, when we honor people, hindi naman po parang sinasabi natin na, baka mamaya lumaki ulo na. Hindi na natin, yun, problema. Ang Diyos na ang merong problema doon. Amen? Ang pinaka-importante, sumusunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Dahil doon may pagpapala. Amen? There is blessing. Pero sa disobedience, napakaraming sumpa. That's why ngayon, ang mga kabataan siguro, kaya ang daming mga dinadanas na kung ano-anong di magaganda, no? Minsan batang-bata namamatay, inaatake. It's because nawawala na sa kabataan yung respect. Respect for the elders, respect for the parents, respect sa mga pastor, sa mga leaders. Leaders nila, kahit di pastor, mga leaders nyo, nangunguna sa inyo. Alam niyo po, dito ako magwawakas. Maalalaman mo, kapag ikaw ay may problema sa banal na spirito, kapag mahilig kang magrebelde. Kapag lagi ka nakakontra, no? Pag may agad-agad sabihin ng leader, okay, magsuot po tayo ng pink. Uy, pink. Ba't gusto ko blue? Diba? Pink ko yung pangit-pangit nun. Agad may sinasabi, agad may kontra. Check your heart. Kapag ganyan po tayo, then maybe, o hindi lang maybe, then ibig sabihin, you are not led by the Holy Spirit. Why? Because the Holy Spirit does not rebel. Hello? Kung may pinaka-submissive, Holy Spirit. Di ba? Ano sabi ng Holy Spirit? Gagawin ko lang lahat ng inuutos sa akin. Napaka-submissive ng Holy Spirit. Kung ano lang ang sabihin ni Jesus, yun lang ang gagawin niya. Kung ano lang sabihin ni Jesus, yun lang sasabihin niya. Kahit na siya, meron din siyang sariling power. But he is so submissive. That's why, when a person is filled with the Holy Spirit, yung person na yan, hindi rebelde. Hindi mahilig salita ng against sa mga leaders. Amen? 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 Next. Lahat po tayo, don't worry, lahat po tayo tinatamaan. At ako, mismo, di ba? Siyempre, while I am doing this, sabi nga ni Derek, kami po ang una na tinatamaan. I really cried out to God dito sa dito sa topic na to, na minsan kasi akala natin okay tayo, pero nagpa-search talaga ako kay God. May sinabi sa akin si Lord, and I really cried to God, and talagang nung time na yun, binago ko yung sa aking leader. Amen? If Jesus submitted himself to his earthly parents, who do you think you are that you don't submit? Hello? Kung si Jesus nga, Diyos nagpasubmit sa nanay at tatay niya kay Jose at kay Maria. Natatandaan niyo nung hinahanap siya, nakita siya sa templo, nakipag-usap sa mga pastor, sa mga eskriba. Ano sabi ni Jose at Maria? Nandiyan ka lang pala, hinahanap ka namin. Hindi ka na, uwi na tayo, may gagawin ka pa. Hindi naman sinabi ni Jesus, Papa, who do you think you are? Hoy, Jose, ako ang lumalang sa'yo in your mother's womb. I need you, di ba? In your mother's womb. Di ba? Ako ang Diyos mo, tapos sasabihin mo akong ganyan? Hindi di ba? Nung sinundo siya ng kanyang ama't ina, anong sabi ng Bible? Sumama si Jesus sa kanila. Kahit nung time na yun, sabi ni Jesus, dapat nandito po ako in my father's house. Sabi ni Joseph, hindi nga, marami kang gagawin sa bahay. Okay po. Okay po, Dad. Kung si Jesus, Diyos siya, nagpasakop, sino tayo para hindi magpasakop? Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpapasakop ka na mula ngayon. Amen? Dahil po, there is so much blessing in submission. Amen? So much blessing in submission. And submission na hindi lamang po yung parang yuyuko ka, mag-good morning, pastor ka, hindi po. Ang submission ay yung hindi ka kumain. No? But of course, may mga time na meron tayong pinaglalaban ng mga mga bagay-bagay, pero hindi mo sinisiraan
At hindi ka galit. No? Unang-una, walang galit sa puso mo, doon sa leader mo. Sasabihan po tayo ng maayos. Amen? May kaayusan sa salita. Pero pag nandito na yung hatred or galit sa puso, sa isang leader, iba na po yun. Pwede po tayong mag-agree na hindi po nakakasakit ng tao. Pwede po tayong mag-disagree ng hindi naninira. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Pwede kayo mag-disagree sa mga sinasabi ko nang hindi niyo ako sisiraan. Nang hindi niyo ako kakalabanin. I appreciate that. Amen? At ganoon din po sa bawat isa sa atin. So napaka-importante ngayong umagang ito na ipinararating sa atin ng Holy Spirit. Kung gusto mo talagang mamuhay sa banal na Espiritu, then you have to submit. You do not rebel. Rebelling against the authority that you are not walking with the Holy Spirit. Because the Spirit does not rebel. Hello? Hello? And then, dito na po tayo magtatapos. Pwedeng tawagin ko si Kile. Meron lang ako illustration. Papuno nga ng isang kuha ka na rin. Isang cup na punong-puno. Sige, dali. When you are Spirit-led, you respond to God in every situation with people. But when you are not walking in the Spirit, you react to every situation. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag ang isang tao puno ng banal na Espiritu, nagre-respond siya kay Lord sa lahat na nangyayari. Sinusumbong lang niya kay Lord yung mga tao. Pero kapag hindi, punong-puno dapat. Kapag hindi puno ng banal na, sige na, hindi ka na, ito na lang. Pag hindi puno ng banal na Espiritu, konting bagay nagre-react. Hello? Bibigyan kayo ng illustration. Kailangan magaling ka. Masira tayo dito. Okay. Yan. Tumanginig ko naman. Pogi po ba si Kile? Palakpakan muna natin si Kile. Kakabang ka ba eh. Hawak lang ng ganyan. Okay. So pakikita ko po sa ating illustration, this is our hearts. No, this is your heart. This is how you respond. Okay? This is your heart and your attitude, your character. Minsan sa buhay natin, minsan sa madalas, nagpapadala ang Panginoon ng mga tao na talagang nakakatuwa, talagang mang-iinis, mang-aasar sa atin. Tama po ba? Minsan mga tao o mga bagay mangyayari sa buhay, makukuha maubos yung ating pasensya. Meron po ba kayong taong gano'n na minsan talagang hindi mo mapigilan na mainis, magalit. At yung mga tao na yan, pagka pumupunta sa iyo, wala nang ginawa kundi pintas. Wala nang ginawa kundi sabihan ka ng mali, no? Wala nang ginawa kundi makita'y kamalian. Yung mga tao na yan, talagang iniinis ka lagi. Binubos ka, no? Binubos ka lagi. Talagang lagi na lang gumagawa ng mga bagay na kinaiinis mo. Talagang kumukulo na dugo mo sa kanila. No, ayaw pang tumigil. Talagang salita pa ng salita na hindi maganda, gawa pa ng gawa hindi maganda, or minsan mga pangyayari sa buhay natin na nagkakasunod-sunod. Pero mo, okay na okay kotse mo, nawala ng gasolina. Ano ba naman yan, di ba? Papunta ka pa naman sa church. Naku po, talaga naman. Talagang wow, grabe. Talagang maiinis ka talaga. No, maiinis ka talaga. Talagang masasaid yung iyong pasensya at magagalit ka. Pero alam niyo po, ito yung katotohanan. Ito yung puso natin. Sa totoo lang, tao yung mga pangyayari. Bagaman minsan nagagamit sila ng kaaway. Pero ang totoo, hindi talaga sila yung pinaka-problem. Ang totoong problem, yung puso natin. Kung nasa puso natin, kapag dumating yung mga trials, yung mga temptations, yung mga tao na pinadala ng kaaway para tayo buskahin, nilalabas lang nito talaga ng puso natin. Amen? Kapag galit ang laman ng puso mo, talagang Pero ito po yung bagay diyan. Kapag puso natin, maraming issues, no? Maraming galit, sama na mga unforgiveness, hatred. Huwag ka mag-alala. Natakot, sige. Maraming hatred, sama ng loob,
inggit, ng insecurities, kaya konting bagay maano lang, no? Matapakan lang, manunutok na ng barel, di ba? Iba ganun eh. Hindi na mapagbigyan sa daan, mamamaril na, kasi punong-puno ng galit ang puso. Pero alam niyo po, kapag yung puso natin punong-puno ng mga issues, pumunta lang tayo sa Holy Spirit, ibuhos po natin lahat. Ibuhos mo, hindi sa'yo. Ibuhos mo sa altar, ibuhos mo sa Panginoon. Ano mang issues na meron ka, galit, sama ng loob, di pagpapatawad, no, mga insecurities, ibuhos mo lahat yan sa iyong puso. Ampo, no? At kapag ka binuhos mo lahat, kinuha ng Panginoon, then you empty yourself and you are being filled with the Holy Spirit. At kapag ka wala ka ng issue sa puso mo, kahit na dumating uli yung mga taong mambubus ka sa'yo, mga sitwasyon na mag-aalis ng iyong pasensya, manggagalit sa'yo, no? Talaga nakakaasar ng mga pangyayari. Ano nangyayari? Naapektuhan ka pa ba? Wala na. Bakit? Kasi empty na yung puso mo. Kinuha na ng Panginoon. Amen? Sinettle na anumang issues sa heart mo. Amen? Meron ka pa rin, of course, meron ka pa rin nararamdaman na galit. But you are not reacting anymore. Amen? Hindi ka na nagre-react. May nararamdaman ka man, pinapasa Diyos mo na lang. Hindi ka nagre-react. Amen? You just respond to the Lord. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At yan po ang gusto ni Lord. Yan, galing ni Kile. Palakpakan na natin si Kile. Ayan. Yan po ang ating lahat. I-empty natin yung puso natin, ilapit natin sa Panginoon. Anumang issues meron tayo, because God is ready to fill us with His love and His Spirit. Amen. Naalala ko po, nung kami ay, syempre bilang mag-asawa, madalas kami nag-aaway ni Pastor John or nagkakaroon ng diskusyon. Kapag dating sa, may mga bagay na ayoko, nagagawa niyang madalas. Tapos nagagalit talaga. Minsan may nangyari, sobrang galit ko. Tapos alam ko nagalit din si Pastor John, sobrang galit ko, nasaktan siya. At nakapagsalita ako ng di maganda. But alam niyo, nung time na yun, talagang grabe pangusap sa akin ng Holy Spirit. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, punong-puno ng galit, punong-puno ng pains, punong-puno ng hurts. Kaya sa totoo lang sabi ni Lord, simpleng bagay lang ginawa ng asawa mo, parang papatay ka na sa galit. Kasi punong-puno sumo ng mga galit, naipong galit, sama ng loob, hindi pagpapatawad. And right there, and then I cried. Alam ni Pastor John, I cried to God. At ako yung lumapit sa kanya. I felt sorry. And tuwan-tuwa si Pastor John, sabi, answered prayer. Sabi ko, sorry. Kasi ako talaga yung may problema, hindi ikaw. Simple lang yung ginawa mo. Do problema din yun. Do mali din yun. Huwag mo din gagawin. Sabi. Pero, ang totoo, I reacted so much because I am full of anger. Ako nakita ng Panginoon, punong-puno ng galit. At noong time na yun, sabi ko kay Pastor John, pag-pray mo ako, at nag-pray kami, and I was freed, I was delivered. At mula nung araw na yun, saksi si Pastor John. Minsan maiinis ako, pero, tas hindi na ako nagsasalita. I just remain silent, and I prayed already. Lord, bahala ka na po. Amen? May binago si Lord sa heart ko. Why? Kasi nung time na yun, pinakita lang ni Lord ano ang laman ng puso ko. Alam niyo po, minsan yung mga dumarating na pagsubok sa atin, pinapakita lang ni Lord. Sabi mo, Lord, ang pangit pala ng puso ko, puno pala ng galit, baguhin mo po ako, Panginoon. And I tell you right there, and then babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Tumayo nga po tayo sa umagang ito. This here, hallelujah. When I was praying po, sabi ko, Lord, ano yung gagawin natin sa altar call? And this is a message na binigay ni God. Na kapag anytime na tayo po pumupunta sa presence ni God, we should not look for relief, no? Kasi nakakalungkot, mga Kristiyano, kaya lang minsan gustong lumalapit sa altar, gustong ma-relieve sa nararamdaman. But right now, we should not look for relief, but we should seek repentance. Amen? Kailangan magsisi tayo. Dahil sa repentance lang po nagkakaroon ng revival. Mapupuspos ka lang talaga ng banal na spirito at babaguhin ka ng Panginoon when you repent, kapag ikaw ay nagsisi. Nagbago ng iyong pag-iisip.
Paano po yung relief? Isang illustration pa. Ang relief po na hinahanap ng marami, parang sa nagdadrive, again, parang kay Direk. Kapag nagdadrive ka, kapag wala ka ng gasolina, empty na ang iyong gas tank, umiilaw. Tama po ba? Umiilaw. Almost sila yung illustration. Umiilaw. Umiilaw talaga yun. Okay. Umiilaw. Tapos iba blink, blink, blink. Ang sakit sa mata. Nagbi-blink yan. Ibig sabihin, hey, mauubusan ka na ng gas. Ano ka na, empty na yung tank mo. Magbi-blink-blink yan. Nakakainis yun, nakaka-irita. Pero, alam mo, di ba kung driver ka, ay may sinisignify, nagsisignal na wala ka ng gasolina. So, kailangan magpagasolina ka. At ganun po yung ginagawa sa atin ng mga pangyayari minsan sa buhay natin. Ano? Na ginagamit na ng Panginoon na parang yung sa driver nga na, ay sa sasakyan, nagbi-blink-blink na, nagbibigay na ng signal sa'yo. May na nangyayari sa buhay mo na ginagamit ni Lord na signal na, hey anak, ayusin mo yung buhay mo, ito yung puso mo. Kapos ka na, no? Empty ka na sa pag-ibig, empty ka na sa espiritu ko. Tapos alam niyo yung relief, kung gusto mo lang ng relief, pupunta ka sa mekaniko. Anong gagawin mo? Ayusin mo nga tong ilaw ko, mag-blink ng blink, ayoko, naiinis ako, ayusin mo. At kapag hindi magaling ang mekaniko, ayusin, pwedeng tanggalin. At hindi ka na maiirita. Wala nang blink. Pero ang totoo, wala nangyari sa'yo. Nahinto ka. Why? Kasi hindi mo sinetel yung pinaka-problem. Ang problem, hindi yung ilaw na nagbi-blink-blink. Ang pinaka-problem, wala ka ng gas. You are empty. You are so empty. Malayong-malayo ka na sa Panginoon. Yung nagbi-blink-blink, warning lang. Sinasabi sa'yo, malayo ka na. Nasaan ka na? Eto ka na. Di ka na spirito. So, imbes na pagawa mo yung nagbi-blink-blink painis, ang gagawin mo, pupunta ka sa isang gasoline station. Magpapagasolina ka. Tama? Dahil yun ang problema. Kaya nagbi-blink-blink, wala ka ng gasolina. So, right now, marahil ang bawat isa sa atin may dinadaanan. Nagkasakit ka, may nagkasakit sa pamilya, may nangyaring hindi maganda. Sometimes mga warnings yan. Na sinanak, ginigising ka na ng Panginoon. Anak, bumalik ka na sa akin. Anak, ayusin na yung puso mo. May gagawin ako. Anak, ayusin mo na yung puso mo. Gusto ko punuin ka ng banal na spirito. Gusto ko punuin ka ng pag-ibig. At alam niyo po, ang una nating dapat maging response, you cry out to God in repent. Lord, I'm sorry. Baguhin mo ko, Panginoon. I admit I change my mind, Lord. At mula sa oras na ito ko, Panginoon, huwag mo na ayoko na maging katulad ng dati, Panginoon. In the name of Jesus. And if that is your prayer right now, I'll ask you to come. Kahit na po dito lang sa part na to. In the name of Jesus. Because I tell you, the Lord is going to do something this morning. Shikarabababa. Hallelujah. In the name of Jesus. If that's you, you want a new life with God, you want a new journey with God, maging kamukha ni Saul na inalisa ng banal na spirito, gusto mo mapuno ka ng banal na spirito sapagkat alam mo, dito mo lang makikita ang tunay na kagandahan ng buhay. Dito mo lang makikita lahat ng plano ni Lord sa you are filled with the Holy Spirit. Hallelujah. When you are led by the Holy Spirit. And so right now, doon sa apat na napag-usapan natin, kahit isa doon, kung alin doon yung tinamaan ka, because I tell you ako, grabe ang tama sa akin ng mission. Grabe ang tama sa akin when it comes to authority. Hallelujah. I really repented for that. Ikaw, ano yung tama sa iyo ngayon? Please, samantalahin mo yung time na to. Go back to God. Back to the Holy Spirit. Lord, akala ko puspos na ako eh. Akala ko okay na ako. Grabe, ito pala yung problema ko. Ang dami palang galit sa puso ko. Ang dami palang sama ng loob. Ang dami palang inggit. Ang dami
unforgiveness, fear, mga bagay na patuloy kong ginagawa kahit alam kong hindi tama. In the name of Jesus. Now is the time to end all those things. Hallelujah. Because the Spirit is here and the Spirit is giving us freedom. Ang sabi ng there is freedom. Hallelujah, kapatid. Ito na yung time para lumaya ka sa anumang gawa ng kaaway. Ito na yung time para mapuno kang muli ng banal. I tell you, kapag napuno ka ng banal na Espiritu, you will never be the same again. You will never be the same. Hallelujah. Kung paano ka punta dito, uuwi ka na ibang-iba na. Uuwi ka na bagong-bago. In the name of Jesus, come on, just raise your hands right now and let's sing the song. Fall on me, Holy Spirit. Hallelujah. I tell you, the Spirit is so strong in this place right now. And He wants to fill you. Shikarababa. Come on, surrender to God. Hindi ka mapupuno kapag hindi ka nag-surrender. Oh, yarababa. Tingin puso mo ngayon. Titingnan ni Lord ang puso mo ngayon. Wala kang maitatago sa Panginoon. Mabuti pa sumuko ka na. Surrender to God and tell Him, Lord, I surrender. Forgive me, Lord. Heal me, oh God. In the name of Jesus. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord! Sige po, hallelujah! Hallelujah! The Spirit is working! The Spirit is working! Ginagawa ang Holy Spirit. May ginagawa siya. I can see. May bumibilog sa mga puso nyo. Parang hinahalo kayo inyong mga puso. Oh, that's the work. That's the work of the Holy Spirit. Allow Him. Sabi mo, come on. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Speak to me. Holy Spirit, change me. I don't want to be the same. Oh, because I tell you, gagamitin kang matindi ng Panginoon. Gagamitin ka ni Lord. Kailangan ka ni Lord. Ito na yung time for you to and mighty things for God. Oh, and you can only do that kapag malinis ang puso mo, kapag ayos ang puso mo sa ating Panginoon. Yeah, baby, come on! Hallelujah! Sing it! And the Holy Spirit will come down! You will feel Him! Woo! Fall on me! Yes! Holy Spirit, do your work. Woo! Yes, Holy Spirit, do your work right now. Shikarababa. Your precious anointing. Yes, come on, cry out. Fall on me. Holy Spirit, fall on me. Holy Spirit, pour on me your precious anointing. Holy Spirit, fall on me. You're my heart's desire. You're my destiny. I belong to you for all eternity. You're my heart's desire. You're my destiny. I belong to you for all eternity. You're my heart's desire. You're my destiny. I belong to you for all eternity. Desire. You're Yes, Jesus. Amen. Thank you, Lord. I belong to you for all eternity.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Holy Spirit, pour on me your fresh anointing. Holy Spirit, pour on me. Amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. In your Thank you, presence, Jesus. Lord, Wow, what a powerful sermon. Grabe po. Kahit po na si Pastora po ay nasa piling natin grabe pa rin. Damandama pa rin natin yung presence of God. Kahit na yung ating mga ganitong mga mensahe. Grabe po. Ayan, balik po tayo sa Kanya. Nasa piling natin amen. Sundalo. Wow. Kahit na yung ating mga ganitong amen. Praise God. Hindi kami sa dalang po. Thank you, Jesus. Sa tayo sa Kanya. Nasa piling natin wow. Thank you, Lord. Grabe. I will upload this whole episode sa YouTube. Yan. Dahil mas marami pa po ito, mahaba pa po ito. Pero we need to go dahil po meron pa po tayo mission sa 4Ps. Kaya samantala tayo magpapaalam. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord, for that wonderful message that we have heard. Lord, na talaga nagpapapos po sa amin. At nag-remind sa amin that we need to really be hungry and thirsty for you, Holy Spirit of God. Nawa ay tunay na, kami nga po ay patuloy na lalo mag-desire po sa iyo, Panginoon. At pala mo po ang aming mga buhay pa, Panginoon, sa umagang ito, Lord, sa liwanag po na aming maansang aming narinig, nawa ang bawat sa po sa aming magpatuloy. Kaya pagpurahan po ang maghapon namin sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen, Amen. Sige po, balikan po lang po natin ito as we end. Ito po ating ending ng sa umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's feel it all over again, the presence of God. You're my heart's desire. You're my heart's desire. Allow the Spirit to fill us up. You're overflowing. destiny. Yes, Lord. I belong to you for all eternity. You're my desire. You're my destiny. I belong to you for all eternity. You're my heart's desire. You're my destiny. I belong to you for eternity. Fall on me, Holy Spirit. Fall on me, Holy Spirit. Pour on me your fresh anointing. Holy Spirit, fall on me. Holy Spirit, fall on me. Holy Spirit, fall on me. Yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. As you take away all those fears, negative thoughts, Lord, lahat ng takot na aming binusay, Panginoon. Salamat na pusay, pinupuno mo ng banal na Espiritu so that whenever we face another same situation na nagpapagalit sa amin, na nagpapatakot sa amin, Espiritu, ang lalabas na ay pag-ibig, ang lalabas na ay
ang lalabas na ay ang kagalakan, Panginoon. Ang lalabas na, Panginoon, ay pangunawa at ang kabutihan, Lord Jesus. So fill us more, O God, with the Holy Spirit, so that whenever we are challenged by flow, with the positive things in life, with the good things, with the fruits of the Spirit, Lord, automatic sa aming buhay, Lord. Lord, tinatanggi na lahat ng negatibong bagay sa aming buhay, ang takot, ang gana ng loob, ang lahat ng mga bagay na naging dahilan para kami po ay tunay na magkaroon ng stress, magkaroon ng problema sa ginagalawa namin mundo. But Lord, as we have heard your word, Lord, there's an option for us. Choose, we can make a choice to let the Spirit to fill us up to the overflowing so that we can react positively sa buhay natin, Panginoon. Sa mundong ito, sa anumang negatibong sitwasyon, we can for your glory, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Let's lift our hands once again. At yan, nagdedeklara ako ng mayamang biyaya, Lord, sa bawat isa. Lord, dahil alam namin as we have emptied ourselves and let the Holy Spirit fill us, we know that even more, Lord, the blessings of God can be, Lord, maibubuhos sa puso, sa buhay ng bawat sa Panginoon. At handa kami tumanggap nito ngayon sa pangalan ni Jesus, O God. At pagmamahal ng Panginoon na siyang sa aming tunay na pagkatao na whenever we're squeezed, Lord, pag-ibig ang lalabas, Panginoon. Ang pagmamahal ng Panginoon Jesus na siyang aabot, magpapatawad, mag-uunawa, Lord, sa lahat ng kalagayan ng aming buhay, sa sinumang mga tao, Panginoon. At napatuloy na ang kanyang pagpuspos, ang patuloy na pagtuturo, ang patuloy na pagkumbikta, Panginoon, ang siyang naming maranasan, mula ngayon magpakailanman, at lahat na nagmamahal sa Diyos, at lahat na patuloy na magpapapuno sa banal na Espiritu, at lahat na pangunahan ng banal na Espiritu sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Magsabi ng tatlong may lakas na Amen. Amen, Amen, and Amen! Amen. Praise God. God bless. So let's greet one another with love. Let's greet one another with the Holy Spirit. At ang offering po, please give, pakihanda yung offering box.